Hello, bro. Good evening. Good evening, Doc. Rob. First time mo, Brad? Hindi. First time, Doc. First time, Doc. First time. Sa Asa, YouTube lang ako Doc. Sa YouTube lang ako paminaw sa imo, Doc. asa man kakaroon, Brad? Sa Davao, Doc. Davao. Okay. Timing, alas 7 na. Ikaw na lang opening prayer, bro. Sugod ta. Sige, Doc. Okay. In the name of in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy his consolations. Through Christ our Lord. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Rob, sa opening prayer. Welcome. Extra points ka ngayon. Thank you, Doc. Mga kapatid, makita man, Brother Rob, ang ano, no? Ang tawag dito, ang PowerPoint. Kita. Makita man, Doc. Sige, sige. Welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding, Knowing Our Faith. Ang tatalakayan natin ngayong gabi is the story behind the miraculous medal. Meron na ba kayong mga miraculous medal? Kung wala pa, it's high time na magsusuot tayo nito. Tatalakayan natin kung ano ang origin, no? Anong history ng napakagandang medal. Naisipan ko palang italakay ito dahil kapistahan ng the Feast of Our Lady of the Miraculous Medal noong November 27. At ito ay may kaugnayan kay Saint Catherine Laborie. Okay? Napakagandang medal na ito, ngunit maraming sa ating mga kapatid sa Katoliko na hindi pa alam kung anong history at anong importansya nito. The Medal of the Immaculate Conception. Ito ang original na pangalan niya. The Medal of the Immaculate Conception. Kaya lang na shortcut na naging Miraculous Medal. At ibang klase itong medal na ito dahil it is designed by Mama Mary herself. Kagaya ng the image of the Our Lady of Guadalupe. It is the Holy Trinity. It is God Himself who painted it, no? Pero ito, it is designed mismo ang nag-instruction ng kung ano ang gagawin sa medal. Kagaya din sa Divine Mercy, si Jesus mismo ang nag-instruction ng design ng picture. Ito, Miraculous Medal, si Mama Mary. No? Kaya, ang nagsusuot dito, devoutly, ay makakatanggap ng extraordinary graces. Ito si Saint Catherine Labore. No? Nagsimula ang lahat nung siya ay nagkaroon ng aparisyon kay Mama Mary sa 1830. Pero si Saint Catherine ay pinanganak 1806. Before sa 1830 na apparition, meron na siyang mga visions about Saint Vincent de Paul. She is already a very holy person. May mga visions na siya at saka inspirations from God. Now, 1806 siya pinanganak at isa siyang madre ng Sisters of Charity. Yung Sisters of Charity ay isa sa mga congregation na itinatag ni Saint Vincent de Paul. Membro ako ng Society of Saint Vincent de Paul, mga lay. No? Yung mga pare naman
angkat nila ang mga Vincentian Fathers sila. No? So, malapit sa akin to kasi ka-member ng under Saint Vincent de Paul congregation. Now, malapit ng hating gabi, nagising siya kasi may naririnig siyang tumatawag sa kanya. Boses bata. Paggising niya, kaharap niya sa kanyang higaan, bata, no? At sabi ng bata, "The Virgin Mary is waiting for you." Nag-aatubili pa siyang sumama kasi baka magising ang kanyang mga kasamahan, no? Kasi nasa malaking dorm sila, no? Parang barkadahan yung ganong malaking room. Pero sabi ng bata, hindi na sila magigising dahil 11:30 na. Sumunod siya sa bata, habang naglalakad ang bata, lumalabas ang maliwanag, no, na ilaw sa kanyang paa. Tapos sabi niya, siguro guardian angel ko to. Kasi matagal na niyang hinihiling sa kanyang guardian angel na bigyan siya ng pabor na makita niya si Mama Mary na pinakamamahal niya. No? So yun na, sinusundan niya yung bata patungo sa chapel kung saan naghihintay daw si Mama Mary sa kanya. Pagdating niya doon sa chapel, naghihintay pa sila. Mga medyo matagal-tagal pa, tapos maya-maya nagsabi ang bata, "Behold, the Blessed Virgin, behold her." Ano ibig sabihin ng behold? Tingnan nyo, tingnan mo, no? Tingnan mo, behold. Si Mama Mary, the Blessed Virgin. Pagkasabi ng bata, nakarinig agad siya galing sa may right side ng chapel, yung tunog ng parang silk na tumadaan sa sahig. No? Tapos tumambad sa kanyang paningin ang napakagandang babae. Pumasok sa sanktuaryo at umupo doon kung saan nakaupo ang direktor ng community. Doon siya nakaupo. Nung nakita niya, may pagdududa sa isipan niya. Si Mama Mary ba talaga ito? No? Kasi 'di ba? Anong sabi sa Bible? Test every spirit, no? Si Mama Mary ba ito? Guni-guni lang ba ito o baka demonyo to? Ano ba, no? Nag-struggle siya. This time, nag-iba ang boses ng bata, naging boses na ng malaking tao. At stricto na. Yung sabi ng siguro iniisip ng kanyang guardian angel, huwag kang magduda, no? Tinanong siya ng angel, bakit hindi ba pwedeng magpakita ang reyna ng langit sa isang ordinaryong nilalang at kung sa anong anyo niya gusto? Hindi ba siya pwedeng magpakita sa ordinaryong nilalang kagaya mo? Ang ganon. No? Pagkasabi ng bata, nawala ang kanyang pagdududa at gamit ang kanyang instinct, ng kanyang puso, tumakbo siya papunta kay Mama Mary at lumuhod, no? Na parang bata na lumuluhod sa harap sa kandungan ng kanyang ina, no? At ang kanyang kamay ay nakapatong sa tuhod ni Mama Mary, no? Parang bata. At sabi niya, ang feeling niya daw sa kanyang testimony, ito ang pinaka-special na moment sa buhay niya. The sweetest emotion na na-experience niya sa buhay niya. Hindi niya daw hindi niya ma-express. Hindi niya ma-express kung paano niya i-describe. Napaka-sweet ng moment na 'yon. At nag-usap sila ng Mary, siguro mga 2 oras. Kabilang doon, nabiyan siya ni Mary na kung anong gagawin niya sa panahon ng trials.
no? And then, kung meron siyang mga pagsubok sa buhay, no, dapat siyang kumalinga. Doon siya dumulog sa paanan ng altar at panghihingi siya ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Yan ang kanyang konsolasyon. At sabi niya, anak, meron akong ibibigay na misyon sa iyo. No? At kabilang sa misyon na ito, ikaw ay dadaan sa mabigat na mga pagsubok. No? Pero makakayanan mo lahat ito sa pamamagitan ng tulong ng mga grasya ng Diyos. Makakayanan mo, lalampasan mo lahat ito. Ikaw ay kokontrahin, no? Sasalungatin, pero ikaw ay magagabayan ng grasya ng ating Panginoon. Huwag kang matakot, sabi niya. Lahat ng mga nakikita mo, isabihin mo sa iyong spiritual director. So, may ma-learn tayo dito mga kapatid. Anong ma-learn natin dito? Pag ikaw ay nakaranas ng mga mystical phenomenon, may makikita kang mga vision o panaginip about Mama Mary o Jesus, huwag na huwag mong isikreto. No? Maraming mga deboto na nabibiktima ng Diablo dahil sinisikreto nila at iniisip nila sila ay special. Bugod tangi, pinagpala, pinili ng Diyos. Tapos, yun pala, Diablo nagpapanggap. No? Dapat i-report mo talaga sa simbahan. Hindi mo pwedeng isikreto. Tapos yung iba, sinisikreto. Tapos magsisimula ng gagamot. No? Gagamot sila. Tapos, dahil feeling nila may special powers na sila at sila ay bukod tangi. Kasi mag-ingat tayo mga kapatid. Dahil ang Diablo, maraming patibong. Meron siyang patibong sa mga lasinggero, siyempre alak. Sa mga chick boy, babae. Sa mga deboto, may patibong din. Hindi nila makuha yung mga deboto sa mga alak, sa mga kahalayan, di ba? Doon nila kukunin sa mga mystical phenomenon. Kaya mag-ingat tayo. Dito natin to makita na ito ay authentic dahil ang instruction ipapaalam mo sa spiritual director. Hindi isisikreto. Tell everything. No? Now, sabi din ni Mama Mary, no? My child, darating ang panahon na malaking trahedya ang mangyayari dito sa lugar, especially sa France. Great trials. Ang trono ng hari mag-overturn, meaning may rebellion, magkukudita. And then the entire world will be papupunta sa confusion. Samantalang sinasabi to ni Mama Mary, very obvious sa kanyang mukha, no? Makikita sa kanyang mukha ang kalungkutan habang sinasabi niya ito. Halatang halata sa kanyang mukha. And then, ang gagawin mo lang, sabi ni Mama Mary kay Catherine, dito ka dumulog sa paanan ng altar. Maghingi ka ng grasya, ng tulong mo. Ito yung source ng strength, the foot of the altar. Darating ang panahon na grabe na ang panganib at tila ba parang wala ng pag-asa lahat, no? Huwag kang matakot, no? I shall be with you. Kasama mo ako parati. At nakahingi ako ng pabor sa ating Panginoon na bibigyan ng proteksyon ang iyong congregation. Hindi mapipinsala yung two communities of St. Vincent de Paul and the Daughters of Charity.
ang kanyang community, no? You are in my special keeping. So pinili siya na para protektahan. There will be victims in other communities, tears, no? This time umiyak na si Mama Mary. Tumutulo na ang luha niya kasi sinasabi ni Mama Mary kung ano ang mangyayari, ang future. Ang archbishop mamamatay, papatayin, no? Patuloy siyang umiiyak. At darating ang panahon na ang mga simbahan ire-raid, iraransak, yung mga cross itatapon, duduraan, tatapakan. Lahat na sinabi ni Mama Mary sa totoo nangyari yan, no? Dadanak ng dugo sa daan, no? This time, habang sinasabi ni Mama Mary, halos hindi na siya makapagsalita sa lungkot. At tinanong ni Sister Catherine, kailan ito mangyayari? No? In 40 years. Meaning sa loob ng 40 years, patuloy itong mangyayari. True enough, on July 27, 1 week after sinabi ni Mama Mary, nag-erupt ang French Revolution. No? Si King Charles X na-depose, no? Na overthrow. Mga bishops, priests, members, and religious orders were imprisoned and killed. Marami. Actually, nagsimula pa ito 1780s. Nagpatuloy ito sa panahon ni Saint Catherine. I'm sure si Mama Mary, ang aparisyon na ito in response sa ongoing French Revolution, yung tinatawag na The Reign of Terror. Alam niyo kung saan mula ito? Sa the Illumination period. Yung mga writings ni Voltaire, no? Ang sa likod nito ay ang mga Mason. It was established in the 1700s at dito lumaganap ang Enlightenment. Yung sinasabi ng the Illuminati. Ang Enlightenment is namulat daw sila sa katotohanan na hindi totoo ang Diyos. Niloloko lang kayo. So yung science, meaning na illuminated ang kanilang, nabukas ang kanilang, naliwanagan sila na ang Diyos ay gawa-gawa lang, science ang importante. Kaya doon, to make the long story short, doon na nagsimula ang anti-clerical. Hinahanting ang mga pare, obispo, pinapatay. No? So, according to umabot na 30,000 ka mga pare ang namatay since the Reign of Terror until sa mga succeeding multiple French revolutions. Okay? So the church were desecrated. Pero true to the promise, to her promise, ang Vincentian fathers and the daughters of charity were not harmed. Hindi sila napinsala. Okay. So, tinanong si Saint Catherine kung anong itsura ni Mama Mary. Sabi niya, average of height. She's so beautiful na hindi mo ma-describe ang kanyang beauty. Ang kanyang dress, parang sunrise, white silk. Tapos, mataas yung high neck ang kanyang damit. No? And then smooth sleeves. At merong white veil down from her head to her feet. Ang description ni Saint Catherine. Now, second apparition nangyari, November 27. So, pareho na 1830. Yung isa, July. Ito ngayon, November 27. Second apparition. This time, si Mama Mary, nakatayo na siya sa globe. No? At may hinahawakan na globe. At ino-offer niya kay God sa heaven. At yung globe may nakapangalan France. Ang sabi ni Mama Mary, ang globe na ito ay nagre-represent ng France, especially, represent the whole world, especially France. So, yun nga, ino-offer niya, especially ang France, kasi ang lahat ng kaguluhan sa mundo magsisimula sa France.
at ito ay aapaw sa buong mundo. Kaya in-offer niya parang Mama Mary is interceding for the whole world, especially France. Tapos may nakita si Saint Catherine na mga ilaw galing sa kanyang mga singsing, sa singsing ni Mama Mary, na may mga gems, may mga stones, maliwanag na may lumalabas na mga ilaw. Tinanong niya kung para sa ano yung mga ilaw. Sabi ni Mama Mary, yun yung mga grasya na nabibigay sa mga taong humihingi. Tapos tinanong naman ni Saint Catherine, ano naman yung mga bato sa singsing mo na walang ilaw? Yan ang mga grasya na handang ibigay sana pero hindi hinihingi ng mga tao. So, available sana, kaya lang hindi natin hinihingi. Dapat natin hingiin. Hindi automatic, no? Ang mga grasya. Kaya everyday, kaya nga tayo nagpe-pray, give us this day our daily bread. Mapunta na tayo sa pangatlong aparisyon. So, this time, hindi na malungkot si Mama Mary, nakatayo pa rin siya sa globe, pero nakaapak ang isang paa niya sa ahas, sa serpent. No? At saka yung kanyang dalawang arms naka-outstretch, kagaya nito. Tapos may rays of light na lumalabas sa kanyang mga daliri. No? At may nakapalibot sa kanya na words. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Yung recourse meaning dumudulog sa iyo, no? Pray for us who have recourse to thee. So yan, in golden letters. During that time, yung dogma ng Immaculate Conception ay hindi pa na-establish. 24 years later after that, yun, nakatulong ito, yung declaration na ito na ma-establish yung dogma of Immaculate Conception. Okay? Pero before that, even in the early church, no, si Mama Mary is already considered immaculately conceived, meaning pinanganak na walang, pinaglihi na walang kasalanan. Hindi lang na officially sulat sa dogma. Tapos sabi ni Mama Mary, gawan mo to ng medal. To nakita mo. Gawan mo to ng medal na may nakapalibot na, O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Ha? Kasi ang taong susuot nito, lalo na sa kanyang lieg, susuot to, makakatanggap ng indulgence, at great graces. At kung sino ang magsasabi ng prayer na ito, O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, ay mapapasa ilalim sa kanyang special protection of the Mother of God herself. At graces will be abundantly given. Lalo na pag ikaw ay may tiwala, great confidence. No? Tapos, yung vision, umikot. Umikot sa likod. So, ito yung vision sa likod. Merong 12 stars nakapalibot. And then, merong letter M. And then, sa letter M, may naka-intertwine na cross. So, may letter M, tapos may cross. Tapos, may dalawang heart sa baba. Yung dalawang heart, umaapoy, naglalagablab. Tapos yung isa, napalibutan, yung sa kaliwa, napalibutan ng tinik. Yung isa, tinutusok ng espada. Now, kaagad-agad, excited si Saint Catherine na ipagawa ang medal. Kaya lang, nung kinuwento niya sa kanyang confessor, nag-aalinlangan pa ang confessor kasi skeptical pa siya kung totoo ba, guni-guni ba, galing ba sa diablo, o totoo ba itong aparisyon. No?
Ang pangalan ng kanyang spiritual director ay si Father John Marie Aladel. No? He's a Vincentian. Now, gusto niya munang masigurado na authentic ba ang aparisyon. To make the long story short, kinausap niya ang kanilang Archbishop of Paris at after investigation, nag-decide ang Archbishop na to give permission na gawin ang medal. At naghingi pa nga ang sabi pa nga ng Archbishop, pagkatapos kung meron na ang medal, bigyan niyo ako ng iilan. Okay? Ang artist or ang jeweler na inutusan para gawin ito ay official jeweler ng hari. Pangalan niya si Adrien Jean Maximilien Bacchetti. No? In June 1832, nakaproduce sila. Ang first batch is 2,000 medals. Timing din, noong 1832, 2 years after the apparition, 2 years pa nakagawa ng medal. Kasi nag-ano pa sa investigation, di ba? Marami pang contradiction, make long the story short. During the time, may outbreak ng cholera. 20,000 ang namatay. No? So timing din sa pag-distribute ng medal, yung mga madre ng Daughters of Charity, didistribute kaagad nila 2,000 medals, yung nagawa na 2,000 medals. Binigay kaagad nila sa may mga nasa lanta ng outbreak ng cholera. Maraming healing, no? Healing na nangyari, immediate healing, and then conversions. Kaya, yung mga taga-Paris, no? Kasi sa Paris nangyari, kaya tinawag nilang miraculous. Kaya naging miraculous medal. Kasi ang daming gumaling, no? Now, kaya sumikat, lumaganap, madaling lumaganap yung miraculous medal. Lahat ng mga tao gustong magkaroon ng medal na ito. Hindi lang ang Archbishop ng Paris, kundi kahit si Pope Gregory the 16th during the time, kung ang nilagay niya ang miraculous medal sa paanan ng crucifix sa kanyang mesa. So the demands is so great, no? That in 1836, 6 years after, no, they made 2 million medals. This time, hindi lang isa ang jeweler ang gumagawa. Pinagtulungan nila, 11 na sila. In the span of 6 years, nakagawa sila 2 million. No? In 1846, dineclare ng mga bishop ng United States na Mary Immaculate as the patron of the country of United States. Patron of the country. 1846. So kahit matagal na, early Christians, church fathers, no? Parang open knowledge na, understood na si Mama Mary is conceived without sin, lalo na doon sa proto-evangelium ni James sa early Christians, hindi pa talaga na officially laid down, established na ang dogma. No? Kaya ang miraculous medal na ito, na may pangalan nakalutang sa palibot, o Mary conceived without sin, no? Nakatulong ito na so eventually Pope Pius IX, no, formally defined the dogma Immaculate Conception sa kanyang encyclical Ineffabilis Deus, December 8, 1854. Kaya ang kapistahan ng Immaculate Conception is December 8. No? So malapit na ang December 8. By the way, ang December 8 is considered holy day of obligation. Kahit hindi linggo, dapat tayo magsisimba. Itrato natin ang December 8 as Sunday. No? At ano din, after several years, 1858, no? Nagpakita si Mama Mary kay Bernadette sa Lourdes, 1858. At sabi niya, inintroduce niya ang sarili niya as, I am the Immaculate Conception.
Diniklara 1854. 4 years after, kinonfirm ni Mama Mary yung dogma. Yeah, I am the Immaculate Conception. See? Nagko-corroborate lahat. No? So, mas nauna si Catherine Labore kumpara kay 1830 yung apparition sa Miraculous Medal, 1858 naman ang sa Our Lady of Lourdes, which is ang pakilala ni Mama Mary ay I am the Immaculate Conception. Pinaglihi na walang kasalanan. Lahat tayo pinaglihi sa sinapupunan, no? May kasalanan. Si Mama Mary, with a singular grace from God, she was prevented to have sin. So si Catherine Labore, at the age of 70 years old, namatay siya. December 31, 1876. Ito yung itsura ni Saint Catherine Labore. Yan ang kanilang headgear ng mga Children of Charity. At 57 years after siya namatay, pinahukay ang kanyang bangkay kasi para sa kanyang beatification by the Cardinal Vergier. Malaki ang kanilang kagulat dahil ang hitsura niya is parehos lang nung nilibing siya. It was fresh as the day she was buried. Ang hitsura niya ganun pa rin nung nilibing siya, 57 years, hindi na agnas. Ganun pa rin, intact. At nung binuksan ang mata niya, makita pa rin yung crystal blue eyes, still bold and striking. Kaya, dahil dito, Pope Pius XI ordered her to become beatified and immediately declared as a saint. Saint Catherine Labore. Now, so ito yung medal na nag-change ng world. Napakaliit, mga 1 inch lang siguro ang kanyang size, less than half inch ang wide, pero very simple, no? Hindi naman siya elaborate, hindi naman siya gold, hindi naman siya silver, pero very powerful. Punta tayo sa meaning ng Miraculous Medal. Okay? So makikita natin, tinatapakan niya, kinakrush niya ang head ng serpent. Nakapatong siya sa globe. As the Queen of Heaven and Earth. Kaya ang meaning, siya ang Queen ng Heaven at saka Earth. So makita natin sa Genesis 3:15, the head of the serpent is crushed. So ang ibig sabihin niyan, ang si Satan at saka mga follower ni Satan ay walang kalaban-laban sa kanya. And then, sa baba, hindi masyadong klaro. Sa pinakababa, may 1830. So, alam naman natin kung kailan binigay ni Mama Mary yung medal kay Saint Catherine, 1830. At sa palibot, Mary conceived without sin. Mary conceived without sin, supports the dogma of the Immaculate Conception. So, makita natin sa Luke chapter 1 verse 28, full of grace and blessed among women. At makita natin open arms yung kamay niya, ibig sabihin, welcome tayo always sa kanya. Always tayong welcome. At yung rays of light na lumalabas sa kanyang daliri at kamay symbolizes graces. Graces na ibibigay sa atin. Now, punta naman tayo sa back side, sa likod ng medal. So 12 stars, kapalibot, represents the 12 apostles. Ang 12 apostles represents the entire church. And it surrounds Mama Mary. Nagpalibot kay Mary. As the Queen of the Apostles. Diba? She's the mother of the church. Okay. Tapos, yun. Kita natin yung 12 stars sa Revelation chapter 12 verse 1. A woman clothed with the sun, moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. 12 stars represents the 12 apostles and the 12 tribes of Israel.
Ang cross symbolizes Christ. Tapos merong bar, di ba? May bar na horizontal, symbolizes earth. Si Jesus Christ, pakamatay sa atin para tayo ay tubusin. Tinubos niya ang sanlibutan. Tapos, naka-intertwined, para nakatahi, ang M at saka yung cross. M represents Mary. So, dito makita na parang nakatahi. Ibig sabihin, nag-uugnay ang kanilang buhay. Hindi mo sila pwedeng i-separate si Mama Mary from Jesus. No? Kaya nga, you cannot have Mary, you cannot have Jesus as your king if you do not accept Mary as your queen. Kasi sa Davidic kingdom, hindi pwedeng king, merong queen mother. Ha? So dito natin makita ang role ni Mama Mary sa salvation ng sangkatauhan. She is the mother of the church. Ha? So kalimutan ko yung pangalan ng saint, Saint Bonaventure ba yun? Sabi, if you neglect Mary, you will die in your sins. Yung two hearts, yung dalawang heart sa baba, represents the love of Jesus and Mary para sa atin. At yung Sacred Heart of Jesus, yung sa kaliwa, na balutan ng corona ng tinik, gaya ng Jesus is crowned with thorns. Si Jesus yan. Yung sa kanan na heart, kay Mama Mary yan. Immaculate Heart of Mary, pierced by a sword. Mabasa natin sa Luke chapter 2 verse 35, no? And thy own soul, a sword shall pierce that, and out of many hearts, thoughts may be revealed. Kaya, pierced, no? 7 sorrows of Mama Mary. Bakit naglalaglablab? Flame, meaning the burning love of Jesus and Mary for us. No? So, the two hearts represents the love of Mary and Jesus. So, itong mga kapatid, itong medal na ito, hindi ito superstition. Hindi ito pampaswerte, hindi ito anting-anting, hindi ito good luck charm, no? At hindi rin ito decoration. It is a sacramental, no? Ang sacramental, explain natin konti. Ano ba yung sacramental? Mga holy objects, pwede ring holy action, no? Yung sign of the cross, yung Father, Son, the Holy Spirit, sacramental din yan. Holy action, holy objects. Yung exorcism, it's a sacramental also, no? So, mga outward sign na in-institute, tinatag ng simbahan, no? Blessed by the church, para makainganyo, para batulak tayo in the thoughts of holy things, of devotion. Kasi meron tayong senses, di ba? Pag nakikita tayo ng picture, sacramental yan. Picture ni Jesus, crucifix, yan. So hindi siya anting-anting, hindi siya pampaswerte na automatic. Pag nakita mo, matutulak yung isipan mo na magdasal o mananalig sa ating Diyos. No? To excite good thoughts para to help devotion. Okay? Yan ang sacramental. Tapos, ito pa. Ang kapangyarihan dyan ay galing sa prayers ng simbahan na nakadikit dyan. Dahil sa blessing niya, di ba? Ibi-bless yan, di ba? So, ang prayers ng simbahan nakadikit dyan, at kung sino ang gagamit ng sacramental na may devotion, na inspire ka, matatanggap mo ang grasya galing sa panalangin ng buong simbahan. No? Galing sa buong simbahan. Kasama na si Mama Mary. Kasi si Mama Mary is part of the church, the most eminent member of the church, si Mama Mary. So, yung panalangin ni Mama Mary at saka panalangin ng simbahan, magre-resulta ng
grasya at saka blessing. Kuha. Okay. Now, ang difference ng sacrament at saka sacramental, yung sacraments, ang binibigay niya, sanctifying grace. Ang sacramental, kagaya ng miraculous medal, hindi sanctifying grace ang binibigay. Actual grace. So, dalawang grace. Yung sanctifying grace, permanent yan. Habitual grace na namamalagi sa ating kaluluwa. Okay? Na tumutubo yan. Especially pag nag-receive tayo ng Holy Eucharist. Nag-confess tayo in the state of sanctifying grace, tumutubo. Isang beses lang yan na namamalagi yan. Yung actual grace, yung mga grasya na pinapaulan sa atin araw-araw. Yan ang mga actual grace. Yung actual grace, araw-araw, kailangan natin yan para maprotektahan ang sanctifying grace. Para hindi matanggal. Hindi tayo makagawa ng mortal sin. Ito yung mga lakas para tayo makapag-pray, makagawa ng makatulong sa kapwa, sa mga mahihirap, para hindi tayo maging suplado, hindi tayo sumimangot, hindi tayo manood ng mga malaswa. Actual grace. Yan. Yun ang binibigay ng napoproduce ng sacramentals. Hindi sanctifying grace ang binibigay ng sacramentals. Actual grace. Okay? Now, meaning, kung tayo magsusuot ng miraculous medal, which is nag-promise si Mama Mary na magbibiyaya siya ng maraming actual graces. No? So, if we live in the state of sanctifying grace, wala kang mortal sin, sinusuot mo yan, no? And you're living according to the will of God, love of neighbor, love of God, no? Makakatanggap ka ng abundant graces. Imagine? So kung ako sa inyo, huwag niyong isnabin tong great gift ni Mama Mary sa atin. No? Sabihin mo, pray lang ako, di ko kailangan yan. Para mong sinasampal. Napakita na nga si Mama Mary, pinramis niya sa sinong magsusuot nito. No? So kung meron na kayong scapular, pwede niyong idikit sa scapular niyo ang miraculous medal. No? Okay. Before we end, gusto ko lang i-share tong si Zachary King, high priest ng satanic priest ito, no? Na-convert dahil sa miraculous medal. Ikwento ko lang, kung gusto niyo makita, andyan yung buhay niya sa YouTube, in-interview siya, napakaganda, 1 hour. So, sinamarize ko lang, 10 years old nagsimula, nag-play siya naglaro sila ng Bloody Mary sa school, sa CR. Tapos, yung Bloody Mary, tatawag ka ng espiritu, may lumabas na ukha ng sunog na kaluluwa. No? Takot lahat ng mga tao, nagtakbuhan palabas ng CR at nagkaroon ng mga injury. Pinagbawalan sila ng principal na maglaro ng ganon. Pero nung mag-isa si Zachary, no, pinagpatuloy niya. Tapos naglalaro pa siya ng computer game na Dungeons and Dragons. By the way, Dungeons and Dragons, beware, no? That is demonic also. May mga real spells. Nag-eksperimento siya, kinumbay niya sa Bloody Mary, may lumabas na naman na demonyo. Hindi siya natakot. Tinanong pa niya kung anong pwede mong gawin sa akin. Anong pwede mong maibigay. Nanghingi siya ng pera. True enough, paglabas niya ng eskwelahan, nakita siya sa ilalim ng sink, may nakabundle na $100 bills. Bata pa siya, sikat na siya, mayaman na siya. Dahil parati siya nag-create ng spell, kakuha siya ng pera. Napansin niya, kadagalan, kumukonti na kumukonti. Yun talaga ang demonyo. Papasarapan ka sa una. Now, 12 years old siya, may mga tao, may mga binatilyo sa kanyang lugar na inimbitahan siya sa isang bahay. Yun pala, satanic coven yun. No, hindi niya alam. Tuwang-tuwa siya doon siya nag-standby kasi walang rules doon. Pwede mong gawin kahit anong gusto mo. Manood ka ng pornographic materials, pwede ka makipag-sex. Wala ano. Hindi niya alam, satanic coven. Parang temple yun. And then, ginamit na siya for child pornography for 4 years. No? And then at 13 years old,
binenta niya, binigay niya, nag-ritual siya, ibigay sa, kasi ano yun, satanic pala na house yun, no? Binenta niya yung ang kaluluwa niya sa demonyo. And then, total, as he can remember, nag-assist siya ng 146 abortions doon sa mga abortion clinics, doon sa lugar na yon, no? At ang iba, may mga babae daw na pinapaanakan, member ng Satanist, for the purpose lang na pag nanganak na, gagamitin yung anak sa kanilang ceremonies. Kakainin nila, yung iba papatayin. Ganun, yung iba kinakain. Tapos, involved din siya sa pagsira ng simbahan. Hindi sira na ransak ha. Sa kanilang mga seremonyas, orasyon, simbahan magsasara. Yung pare magkakaroon ng mga scandals, mag-away-away, magsasara ang simbahan. He became a high wizard. At according to him, nagpe-perform siya sa mga matataas na mga rangbos ng mga politicians. No? Even sa iyan nila ni Bill Gates, ni Bill Clinton, mga ganon. And then, naranasan niya ng lahat ng klaseng kasalanan. Dumating sa punto na naboboard na siya. Yung sex, ordinary na, kung ano pang klaseng kasalanan, hindi na siya na-excite. Boring na, pabalik-balik. Hindi na siya na-excite. He felt lost, he felt empty. Naglayas siya, pumunta siya ng Vermont. Doon, naglaylo siya. High priest pa rin siya, pero sikreto lang yung mga ritual-ritual niya, ginagamit niya sa sarili niya. Pero nag-low profile lang siya. Nag-asawa siya, hindi niya sinabi sa asawa niya na satanic priest siya. Now, dito nagkaroon ng turnover ang buhay niya. Year 2008, nagtrabaho siya bilang manager sa isang jewelry shop, no? Biglang nilapitan siya ng isang babae. At sinabihan siya, may hawak-hawak na medal. Hindi niya alam kung ano 'yon. Nilagay lang yung medal sa kamay niya. Tapos sinabi, "The Blessed Mother is calling you." Sabi, hindi naman siya naniwala. Sa isip-isip niya, mas malakas pa to ang kapangyarihan sa kapangyarihan ko. Isip niya, satanic priest ako. Mas matindi ako. Pero hindi niya ma-explain, mapaliwanag, takot na takot siya sa medal na yon. Nung hinawakan niya ng mahigpit, no? Bigla siyang parang napasok sa madilim na lugar na nawala ang lahat sa palibot niya. Siya na lang at nakita niya sa harap niya isang napakagandang babae. At instantly alam niya kaagad na si Mama Mary yun. Hindi niya mapaliwanag, ngunit may infused knowledge sa kanya na si Mama Mary yun, Mother of God, kaharap niya. Nag-smile sa kanya, and he felt he doesn't deserve that smile, the sweetest smile. Hinawakan siya sa kamay kung saan nakahawak yung kamay niya sa miraculous medal, at binaling yung pansin niya, pinaikot siya para ipaharap kay Jesus. At alam niya na si Jesus yon, no? The Divine Mercy Jesus. To make the long story short, biglang sinabihan siya ni Mama Mary na, "I want you back. I want you to become my army." No? Tapos bumalik siya sa kanyang ulirat. Andiyan na siya sa mall balik. No? Tapos yung babae pala na nagbigay sa kanya, assistant ng isang pare sa Healing and Deliverance Ministry. No? Ewan ko lang kung paano nalaman niya na siya ang lalapitan at ibibigay ang miraculous medal. Tapos, sabi niya, mag-attend ka ng misa. No? Bumalik ka sa simbahan. Yun lang ang sinabi ng babae. Tapos, nag-ring ang phone. Nag-ring ang phone, sabi ng babae, sasagutin ko muna to. Ay, si Father pala, yung kung saan siya assistant. Yung paring yun, medyo bingi.
malakas magsalita. Bigla na lang sinabi, kakasagot pa lang niya, sinabi kaagad na, pakibigay nga ng telepono doon sa taong kausap mo. Hindi niya kilala. Bigla lang sinabi, bigay mo yung telepono sa taong kausap mo. Binigay naman niya. Tapos sinabi niya, hey, welcome back to the church. Oh, balik mo na sa babae. Yun lang. Hindi niya mapaliwanag kung bakit sinabi ng pare, welcome back to the church. Hindi nga nila alam anong pinagsabihan, kung anong experience. To make the long story short, no? He went to mass, and then one thing led to another. And then he spends 18 hours in the adoration chapel. No? And then he became a Catholic, and right now he is working with exorcists. Parang lay collaborator siya. And meron siyang may mga libro. Isa sa mga libro niya, binili ko, Abortion is a Satanic Sacrifice. Dati, grabe sila mag-abortion. No? At sinabi niya pala, during nag-abortion sila sa abortion clinic, nagkakandak sila ng ritual to be successful. Pag napapansin nila, pag may mga tao sa labas ng abortion clinic nagro-rosary, nadidiskaril yung abortion, hindi nagiging successful. Kaya galit na galit sila pag may mga nagro-rosary sa harap ng abortion clinic. No? And nag-start siya ng All Saints Ministry 2010. Ngayon, buong buhay niya, ginagawa niya para mabawi niya lahat ng mga tao, mga kaluluwa na dinala niya patungo sa kasamaan, sa dyablo, no? Bumabawi siya ngayon. Pero ngayon, alam nyo, bulag siya ngayon dahil sa kanyang diabetes at maraming ino-oppress siya halos everyday. At sabi niya, sa tingin niya ito ay binabalikan siya ng demonyo kasi he's been a satanic priest, no? So, retaliation ito sa kanya. Satan, dahil nagagalit na bumalik siya. Pero sabi niya, okay lang sa akin. Hindi siya madi-discourage. Okay lang sa akin kasi tinatanggap ko to bilang kabayaran sa lahat ng mga kasalanan ko. Parang pinitensya niya. No? Tinatanggap niya. Kaya yung iba, ay, nung bumalik ako kay Lord, nagkawindang-windang ang buhay ko, ayaw ko na. Siya, meron siyang tamang mindset. He willingly accepts it as a sort of redemption sa kanyang buhay na mga sinira na buhay, no? Ito siya ngayon, bulag na siya, no? So, doon lang, no? Almost 1 hour lang pala yung ating no? Yung lecture. Maikli lang. So, Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. No? I hope, aside from ating scapular, lalagyan natin, kakabitan natin ng miraculous medal. Hindi lang natin gagamitin as an anting-anting, ngunit it will incite us to devotion. No? Okay. Sis Apple, you're here. Pwede kang mag-closing prayer, Sis Apple. Sige po, Doc. Okay, closing prayer tayo. Okay po, let's pray the memorare. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that everyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. Inspired by this confidence, we fly unto thee, O Virgin of Virgins, our Mother. To thee do we come, before thee we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the world incarnate, despise not our petitions, but in thy mercy hear and answer us. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you Thank po, you, Doc. Sis Apple.
Sino pang andito? Sis Josie, Brother Nabin, hello. Sis Daisy, Brother Rob. Yun, tayo. So extra points kayo, mga nagtiyaga dito sa Zoom at sa mga nanonood sa Facebook. Bye! God Bye. bless. Thank you, Doc. Thank You you. know, Yes. ganda po ng topic. Salamat.